na nakatotohanan na ang Diyos ay buhay sa dakong ito at sa mandako. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, ano po ba ang inyong mga nadama sa inyong mga sarili? Di po ba nanahan sa inyong kalooban kahit na ika nga ipinagpapawisan kayo? Handong pa rin ang galak sa ating mga puso? Amen po ba? Mga kapatid, sadyang napakadakila po ng ating Diyos na buhay. Sapagkat sa umagang ito, hindi po ang inyong abang lingkod ang talagang facilitator. Subalit ang bagay na ito ay itinuturing ko na isang biyaya para sa akin. Katotohanan po mga kapatid, ang biyaya ay laganap sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, sa umaga pong ito, mayroon po tatlong magbabahagi at ang una ko pong tatawagan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na John Paul Salaysay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang babahagi ko lang po ay naganap sa aking buhay. Yung una po ako napunta rito, marami po akong karamdaman. Dito lang po pala ako, kiginhawa at gagaling. Karami ko na din pong doktor na pinuntahan. Tapo ako sa Maynila. Pero parang hindi po ako gumiginhawa, hindi ako gumagaling. Una po, napagaling po ng banal na espiritu sa katawan na hanapo kunching. Sakit ko po sa puso. O-operahin na po ako, subalit di po ako nagpa-opera. Ito po ako nanalig, nagtiwala. Nagaling din po ako ng ano. Pangalawa po, sakit din po ako sa baga. Subalit di naman po ako umiinom, di naman po ako naninigarilyo. Pero bakit ako nagkaroon ng sakit sa baga? Siguro po talaga pagsubok para makilala ko siya. Pagaling din po ako ng ama. Pangatlo po, binalas na po buong katawan ko, pati po tiyang ko, para po yung tiyan ni Titaanan na yun, malaking malaki na po. Ito lang po siguro lakarin ko, tsaka yung karsada na yun, hihingal na ako. Pero ngayon po, wala na po, bumaling na rin po ako. Itibay po sa kanya, kaya po tayong may karamdaman dito. Nalig lang po tayo at magtiwala tayo sa kanya. Sigurado po gagaling tayo rito. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat po mahal na kapatid sa iyong pagbabahagi. Katotohanan, mahal na kapatid, ang naging karamdaman mo kung ikuka natin ay isang biyaya sapagkat ikaw nga rin ang may sabi na hindi ka na nagninigarilyo, hindi ka umiinom. Kung bakit nagkasakit ka sa baga, ito kapatid ay kaparaanan ng Diyos amang dakila upang sa Kanya ikaw ay sumunod sa Kanyang mga magandang halimbawa na naayon sa Kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang Diyos na. Ang susunod po natin magbabahagi o aawit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Magno Guevara. Bless ako muna kaya po. Mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating banal na espiritu at sa katawan po ng ating mahal na Apo na kinalugdan. Ako po ay tinawagan dito upang mag-aalay ng awit sa ating lahat at sa ating mga tagasunod, mga pasyente at ang ating choir, ating alagad at lalong-lalo na ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3. Salamat, iilan. Para po sa ating lahat.
Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu, handog natin pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilig ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming po salamat.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. At pakisabi na rin pong bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ay karampot lamang, subalit hindi po iyon mahalaga. Ang sabi nga po, mayroong isa, dalawa, tatlo o higit pa na nagkakatipon sa ngalan ng Ama, siya'y kasama nila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakapalad po ng mga kapatid na mula sa Valenzuela. Binabati ko po kayo mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Magbibigil pa po sila. Purihin ng Ama ang bawat oras na inuukol natin sa banal na dambana niya. Tuwirang walang pagkasayang kailanpaman. Amen po ba? Mga kapatid, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung pong kabutihan at kadakilaan ng Diyos na ginampanan sa buhay naming pamilya at pinaka-latest po ay sa buhay po ng aking tita kanina. Kanina po kasing umaga ay nabigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi. Subalit dahil po yung mga kapatid na choir ay binibiro po ako na sa pagtayo ko daw po sa harapan ay kumanta ako. Kaya yung pong i-share ko, dahil po na unahan ako ng hiya, hindi ko po na-share. Subalit purihin ng Ama, may binigay po siyang karunungan upang iyon po'y maibahagi ko. At salamat sa ating Panginoon, hindi ko man po na-share yung dapat kong i-share. Mismo ang Panginoon po sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching ang nagbahagi po noon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina po kasing umaga, alas 3 po mahigit ay nagising po ako. Dumulog po na kahit sandali lamang ay nanalangin po. Pagkatapos po ay mga banda na pong mga mag-aalas 4, mag-aalas 5 na po ay di pa po ako makatulog. Hanggang sa nag-aagaw tulog po ako, bigla pong may kumakalampag doon sa aming bintana. Yung nanay ko po, dala-dala yung cellphone. Ang sabi daw po niya, yung tita ko daw po na nasa Australia ay napakasakit daw po ng nararamdaman sa tiyan, namamalipit daw po. Ang sabi ko po sa kanya, dahil po yung anak niya ay magdidibo, sabi ko po sa kanya, huwag kang mag-alala. Panaligan mo na yan ay lamig lang at manalig ka na dahil kaya ka lang nagkakanyan, dahil natetense ka. Sabi ko po sa kanya, nane-nervyos dahil po magpapaparty po sila. Subalit, habang kausap ko po siya ay naiibsan po yung kanyang nararamdaman hanggang sa ibinaba na po yung cellphone. Pagkababa po pala ng cellphone ay sumobra pong sakit ng kanyang nararamdaman na hindi po siya makaihi, nagbabalisaw-saw at masakit po yung tiyan. Hanggang sa tinawagan po niya ang ating minamahal na Apo Conching. Yun nga po, sinabi sa kanya na namamaga po yung kanyang bato, impeksyon, kaya po nagkakagano'y nararamdaman niya. Sa Australia po yun through cellphone lang po. Ang sabi po ng mahal na Apo Conching, uminom ka ng 9 na basong tubig. Marami pa po sinabi na itapal dito at manalig ka. Dahil po nung mga oras na yung kailangan na pong gumalaw dahil magpapaparty na po sila, kailangan maayusan sa parlor. Subalit dahil nga po masakit yung nararamdaman, hindi po siya kagad makagalaw. Subalit bago po ako pumunta dito sa dambana kaninang umaga, nag-text po ang aking tita, nagpapasalamat dahil daw po pagkatapos niyang makausap ang mahal na Apo Conching mula sa Australia at nandito ang mahal na Apo, sa kasalukuyan daw po nung nag-text siya ay nasa parlor na siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun daw po nararamdaman niyang pamamilipit sa sakit ng tiyan, pagbabalisaw-saw, nang nakausap niya ang mahal na Apo Conching at uminom ng tubig. Ang kanyang nararamdamang karamdaman, napalitan ng kagalingan, at ang kanyang minimithi, natupad na lubusan, parlor tinunguhan, nagpapaayos ng itsurang taglay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ng Espiritu sa aking kaisipan, yan ang katotohanan, anak kong minamahal. Malayo ka man sa dambanang banal, subalit kung ang pananalig at pananampalataya mong lubusan ay malalim at tuwiran sa kinalugdan, tuwirang kahiwagaan, iyong makakamtan. Ano pa po kaya tayo na naririto lang? Amen po ba? Hawak kamay, abot kamay sa pananalig at pananampalataya natin sa kinalugdan, bilang Espiritong Banal, tuwiran natin kakamtan ang ating mga kahilingan. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At nais ko rin pong ibahagi ang pasasalamat sa ating Panginoon. Noong po kasing Miyerkules po ng hapon, pagkatapos po ng gawain, may misa po noon.
Pagkatapos po ng gawain, paakyat po ako sa hagdanan, nararamdaman ko po na para pong litang yung isip ko. Kahit po may mga ngumingiti sa akin, parang iningitian ko lang sila pero po iba yung aking nararamdaman. Hanggang pag-akyat ko po ng hagdan, nakapila po kaming mga alagad para po sa pagkain. Binati po ako ng aking kapatid na Melinda na yung daw pong damit ko ay masikip na. Sa isip-isip ko po, hindi pa ako kumakain pero masikip na po. Sabi niya, kapatid, masikip na. Sabi ko naman po, bagong tatak lang yan. Sabi ko pong ganun. Ngayon po, purihin ang Ama. Noong pong nararamdaman ko na nakakuha na ako ng pagkain at isusubo ko na po yung isang kutsarang kanin na may ulam, nanginginig po yung aking mga kamay. At pati po yung aking tuhod ay nanginginig at di ko po mailulon yung aking pong kinakain. Tapos po parang nagba-blackout po yung aking isip. Parang wala po akong maulirat, gano'n. Ang ginawa ko po, pilit ko pong binuhay ang aking isip sa patnubay ng Ama. Pumunta po ako doon sa may lababo. Nagbuhos po ako ng tubig na mainit sa telmo, sa baso po mula sa telmo. Ininom ko po sa sobra pong pagkataranta ko, yung sa sakit po na nararamdaman. Noong po nainom ko, napaso po yung lahat ng dila ko dahil kumukulong tubig po. Subalit sabi ko po sa sarili ko, bumalik po ako sa upuan. Ganun pa rin po yung nararamdaman ko. Ayoko po magpahalata sa lahat ng mga alagad sa taas kaya bumaba po ako. Sabi po doon sa hagdan, nakikita ko po, gumagalaw. Sabi ko po sa sarili ko, kaya mo yan, Berhel. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sabi ko po, nagba-blackout po yung isip ko. Pagkapunta ko po sa banyusan, uminom po ulit ako ng mainit na tubig at nagtapal po ako dito ng bimpo sa aking batok. Sakto naman po, pagsilip ko po dito sa bintana, naririto po ang mahal na Apo Conching. Hindi ko po dinulog sa kanya yung tuwirang ko naramdaman, kundi ang sabi ko po sa kanya ay yung ulo ko po. Ginawa po ng mahal na Apo Conching ay tinuko po ang aking ulo sapagkat batid ko po na alam niya ang nararamdaman ko sa oras na yon. Tinukop niya po ang aking ulo ng matagal. Ang sabi po niya, anak, sipon lang yan. Sa sakit po ng aking nararamdaman sa oras na yon, dahil po sinabi ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching, pinanaligan ko po na sipon lang. At pagkahirap ko pong huminga, pinanaligan ko rin na sipon lang. Pagkatapos po nag-usap kami sa pintuan ng adoration, pinawisan ako ng pinawisan. Pagkatapos naming mag-usap, purihin ng Ama, dakilain ng Diyos. Ang masakit ko pong ulo, ang hirap ko sa paghinga, sa panahong nakausap ko ang mahal na Apo Conching, pagpasok niya ng adoration, nawala na po ang aking nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talaga po mga kapatid, sa dakong ito, napakabuti, napakahiwaga at napakamahimala ng ating Panginoon. Paano po nating mararamdaman ang pagkilos ng Diyos? Sa pamamagitan lang po ba ng hangin? Sa pamamagitan lang po ba ng mga nalalaglag? Hindi po. Para tuwiran nating makita, madama at masilayan ang pagkilos ng Diyos na buhay. Naririyan po ang ating minamahal na Apo Conching na sa bawat niyang salita may hiwaga. Sa bawat niyang gawa, may himala. Sa sino mang anak na naniniwala at nagtitiwala, kabigo ay mapaparam, tagumpay at pag-asa'y kakamtan upang do'y matamo ang tuwirang kahilingan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pinakahuli po, mahal na Apo, nais ko pong basahin po sa inyo to. Kanina po kasi nagpo-post po ako sa Facebook, hindi po na-post, siguro po hindi kalooban. Pinabatid po sa akin na ngayon ko daw po basahin sa inyo, bagamat hindi po na-post. Pakinggan nyo po, no po, ito po yung binahagi sa akin ng Banal na Espiritu. Para po siyang tulae. Bansang Pilipinas, kay palad na lubusan, perlas ng silanganan, kung ito ay tagurian. Sagana sa likas yaman, handog ng may kapal, upang pakinabangan ng mga nilalang. Tama po ba? Isang patunay lamang na tayo kanyang minamahal. Higit kong napagtibay sa aking katauhan, sa aking bansang sinilangan, kay palad kong ang tunay, sapagkat aking napagnilayan, napagtanto kong tuwiran, ang Diyos na buhay ay aming kapisan at kapiling namin sa bawat araw. Amen po ba? Espiritu niyang banal sa tao ay nag-aalay, naghahandog na mainam upang siya ay maramdaman. Espiritu ng katotohanan, gumamit ng nilalang, babaeng katauhan, kanyang nilukuban, Apo Conching ang kinalugdan, ginawang kasangkapan
upang sa tao'y mag-alay, gamitin na lubusan, maghayag ng mga banal na aral at maging daluyan ng kahiwagaan na mula sa dakilang Amang mahal. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristong tagapagligtas ng tanan, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, maging sa pamamagitan ng paglingap ng Birheng Maria na tunay na huwaran, sino mang may katapatan, kanyang makakamtan at tuwirang mararamdaman na ang Diyos ay buhay na nag-aalay, nagmamahal at kumakalingang lubusan sa buong sangkatauhan, higit sa ating bansang minamahal, kung saan atin siyang nakakatipan sa dambanang banal, paligi Candaba, Pampanga na lugar sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal, Apo Conching, ang kinalugdan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, tandaan nyo po, sabi po ng ibang bansa, mayaman sila. Sabi po ng ibang bansa, maraming hanap buhay sa kanila. Sabi po ng ibang bansa, masarap mamuhay sa kanila. Sasabihin ko po sa inyo, pinakamasarap mabuhay sa bansang Pilipinas. Sapagkat sa bansang Pilipinas, kilala ang Diyos, naririto ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sabi nga po, it's more fun in the Philippines. Masarap sa Pilipinas sapagkat ang Diyos na lumilingap ay kapisan bawat oras. Maganda umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po mga kapatid sa napagbabahagi. Napakapalad po ng ating mahal na kapatid sa kabila ng kanyang kabataan. Patuloy siyang umaantabay sa kanyang mga mahal sa buhay pagdating sa pagkakaroon ng mga karamdaman ng kanyang mahal sa buhay. Sa sandaling idulog niya ang bawat isa na sa kanyang mga mahal sa buhay ang kagalingan na ipinagkakaloob ng Diyos Amang Dakila. Bakit nga po ba? Ang ating mahal na kapatid na Berhel, ang kanyang pananalig at pananampalataya ay walang alinlangan kung kaya siya higit na pinagpapala at pagpapalain pa sa pagdating ng araw. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Leonora Violante. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat kayo na umaga na late po kami dahil talagang hindi ko kayang, pag nandito rin lang ako sa parte ng Kamaynilaan, hindi ko matiis na hindi ako pupunta sa lugar na ito sapagkat napakalaki po ng biyayang ibinigay po sa akin ng lugar na ito, hindi lamang po sa aking sarili kundi sa aking pamilya, maging sa aking mga kaibigan. Ito pong huling ngayong biyaya binigay sa akin nung nakaraang August 7, birthday ng asawa ko. August 8, namatay yung biyanan ko. August 11, anniversary ng kasal namin, 39 na taon na kaming kasal. Eh bakit nagtataka kayo? Bakit biyaya ibinigay? Namatay ang biyanan. Di po ba? Biyaya po sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang isang ina ay hindi nakalilimot sa kanyang anak. Ang isang ina ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Nadama ko po yun sa aking biyanan. Ako sabi ko pong biyaya sapagkat nagkaroon po ako ng biyanan na ina. Biyanan, ang nanay na aking asawa na talaga pong napakabait. Kaya po, nung oras na yun po, na nakita ko ang kanyang katayuan, 87 na po siya. Sa oras pong yun, tumawag po ako kay Apo Conching. Tinawagan ko po siya sapagkat nakita ko po ang kanyang katayuan. Meron po siyang sinabi sa akin noon kung anong dapat gawin. Ginawa ko po yon. Naging maayos po ang kanyang katayuan. Iniwanan po niya kami na may ngiti siya sa labi at kami po lahat, sinabi ko sa aking mga hipag, sa aking mga bayaw, huwag nating ikalungkot ang pagkawala ng ating ina sapagkat siya'y pinahiram lamang sa atin ng Panginoon upang tayo ay kanyang alagaan.
Sinabi ko po yun sa aking mga hipag sapagkat may mga bagay pong pangyayari sa kanilang pamilya na dapat po'y putulin na. Nagpapasalamat po ako nung sabihin ko po yung salitang yun na ipinahiram lang sa atin yan na Panginoon, isasauli natin, binabawi na. Kaya ang dapat, tayo ay magkaisa-isa. Papasalamat po ako sa pagtawag ko kay Apo Conching. Noong oras pong yon, nagkaisa-isa po. At ano pa po, ang isa pang bagay na ang hindi ko po malilimutan, sa lagi ko po idinudulog sa lugar na ito, hindi po lamang aking karamdaman, hindi po lamang aking tumor sa lalamunan na nagkaroon po ng kagalingan, pati po ang aking asawa, kundi ang paniniwala at pananalig po ng aking asawa, ang kanyang pag-uugali ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Kaya po nung kayo magkita-kitang maghihipag ng mga kapatid niya, mga hipag at bayoko, pati mga tsuhin niya, nung gabi pong yun, nagtaka po sila at ang sabi nila, bakit napakalaki ng pagbabago na iyong asawa? Isa lang po ang binitiwang kong salita sa kanyang mga kamag-anak. Yan ay ang dahilan sa Divine Mercy na aking pinupuntahan. Ako ay kanyang tinugon sa aking kahilingan. 39 na taon. Ito na ang kaligayahang ibinigay sa akin ng Divine Mercy. 39 na taon na yon, napakasaya namin. Sapagkat ang aking asawa, sabi ko nga sa inyo nung araw, may nagsishare dito, ABS-CBN, alak, babae, sugal. Pag nadidinig ko yung nagsishare dito, tumatawa lang ako, sabi ko, hindi pala nag-iisa asawa ko. Pero ang lahat pong yon ay nabago. Natuto po siyang humawak ng rosaryo. Natuto po siyang lumuhod. Natuto po siyang magdasal at manalig na ang Diyos ay buhay. Hindi na po ako nagtatago ngayon para pumunta ng Quiapo. At sabihin ko, may meeting kami sa eskwelahan, pero nasa Quiapo po ako. Hindi na po. Kaya po, sa lahat ng pagsubok na ibinigay sa Kanya ng Panginoon ay Kanyang nalagpasan. At yung isang linggo po, magpa-First Friday, mula po Lunes hanggang Biyernes ng umaga, parang gripo ang kanyang puwet, parang tubig sa nawasa. Pag binuksan mo, bubuhos. Pero tinitingnan ko siya, hindi naman po siya nanlalata. Sabi ko, may kulang ka. Lumuhod ka, magdasal ka. At ipaalala sa iyo kung ano ang gamot na dapat mong inumin. Ginawa po niya. Wala pong 5 minuto sa panawagan po niya sa mahal na Ama at sa akin nalugdan ng mahal na Ama kay Apo Conching. Wala pong 5 minuto. Gumaling po siya, nakapagsimpa siya ng First Friday sa Quiapo. At sa akin naman po, ito nung karaang araw din po, galing po ako na eskwelahan. Natatawa din po ako sa sarili ko. Sabi ko, kulang pala yung sinabi ko. Paglabas ko po na eskwelahan, nasira ang tiyan ko, ulam na akong kinakain. Pagdating ko sa jeep, malayo pa akong Valenzuela, Quezon City. Mukhang hindi ko po kakayanin. Pero pati po yun, idinulog ko sa mahal na Ama at talagang nanlalamig na po ako. Sabi ko, mahal na Ama, mahal na Apo Conching, hindi po ako makakarating ng Quezon City. Nandito pa lang po ako sa umpisa lang po nag-uumpisa pa lang ako maglakbay, galing Valenzuela po sa Quezon City pa po ako. Di tinawagan ko po ang mahal na Ama at Apo Conching, Divine Mercy. Makarating lang po ako sa kanto ng subdivision. Alam niyo po, wala pa 5 minuto, nawala yung sakit ng tiyan ko. Nakarating ako ng kanto ng aming subdivision. Kanto ng subdivision. Alam niyo, pagbababa ko ng jeep, sa kanto po ng subdivision namin, sumakit na po tiyan ko, lakad takbo. Sabi ko po, kulang yata yung ano ko. Dapat po pala makarating po ako sa bahay namin. Hindi po yung sa kanto. Dahil, kaya kung tayo magdadasal, lubos-lubosin po natin ang ating pananalig sa mahal na Ama. Kay Apo Conching na talaga pong tunay po siya ang kinalugdan ng mahal na Ama, ng banal na Espiritu, dahil yung po yung napatutuhanan ko sa aking sarili. Napakarami pong bagay na pagsubok na dumating sa buhay ko.
na kung sasabihin ko po sa inyo lahat, gagabihin po tayo ng gabi-gabi, magbibigil po kami. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyo. Muli maraming salamat mga kapatid sa inyong napakagandang pagbabahagi. Mga kapatid sa kanyang mga ibinahagi, kayo na po ang bahalang magnilay at halinawa po sa inyong pagninilay kapulutan po siya ng magandang halimbawa sa pananalig at pananampalataya sa ating Diyos Amang Dakila. Sa lahat po ng nagsipagbahagi ay